programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Maililigtas kaya ni Robert si Lynette sa kapahamakan o tuluyan ng magtatagumpay si Zoe? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, dahil kay Doc Joy, hindi natuloy ang plano ni Zoe kay Lynette. Nakita kasi ni Doc Joy ang sasakyan ni Zoe kaya nilapitan niya ito at kinatok. Pinakiusapan niya kung pwede siyang makisabay kay Zoe sa kanyang pag-uwi. Kaya walang nagawa si Zoe dahil nakita na lang pasakay na itong si Lynette sa inaantay niyang sasakyan. At dahil sa pumalpak ang plano ni Zoe, muli silang nagpang-abot ni Lynette sa conference room. Nagkasabay sila ni Lynette na nagdala ng pagkain kay Robert, kaya hindi na pa pinalagpas ni Zoe ang pagkakataon upang iparamdam niya ang galit niya kay Lynette. Itinapon niya ang mga pagkain na dala ni Lynette at pilit niya itong pinapaalis dahil wala daw karapatan si Lynette. Pero hindi naman nagpatalo si Lynette kay Zoe kaya ginantihan din niya ito. Itinapon din ni Lynette ang dala nitong pagkain ni Zoe para kay Robert. Kaya mas lalong nagalit si Zoe kay Lynette. Hindi na siya nakapagpigil pa sa kanyang sarili at sinampal niya si Lynette. Galit din naman na gumanti si Lynette sa ginawa sa kanya ni Zoe hanggang sa nag-away na ang dalawa. Hindi naman sinasadyang naitulak ni Zoe si Lynette at tumama ang ulo nito sa lamesa dahilan para mawala ng malay si Lynette. Dahil sa nangyaring pag-aaway nila, nagkaroon ng sunog sa opisina. Hindi na nga tinulungan ni Zoe si Lynette dahil ito na daw ang tamang pagkakataon para sa kanya na makaganti at mamatay si Lynette. Dahil magiging quits na sila ni Annalyn kapag nagtagumpay siya. Mararamdaman na din ni Annalyn kung paano maiwan mag-isa at mawala ng mahal sa buhay. At saka dali-daling iniwan ni Zoe si Lynette sa loob ng conference habang nasusunog ito. At sa pagmamadali ni Zoe na makaalis ng Apex, nakita siya ni Annalyn at tinanong siya kung nakita niya ang nanay Lynette niya. Ngunit nagkunwari si Zoe na hindi niya nakita si Lynette at wala daw siyang pakialam sa nanay niya. Maya-maya dumating din si Robert at naitanong ni Annalyn kung nagkita na sila ng nanay niya at sinabi nito na hindi pa dahil ngayon pa lang siya papunta ng conference room. Gumawa naman ng paraan si Zoe para pigilan niya ang Daddy Robert niya na pumunta sa conference room at niyaya niya itong kumain na lang muna sila sa labas at siya ang manglilibre. Pero tumanggi si Robert dahil may maaga pa daw siyang meeting. Habang si Giselle naman ay abala sa ginagawa niya, biglang tumunog ang fire alarm at napag-alaman niya na may nasusunog na isang parte ng hospital ayon kay Doc Ray, kaya agad nagmadali silang lumabas. Samantala, nagtaka naman si Annalyn kung bakit nagkakagulo ang mga tao sa Apex. Kaya sinabihan sila ni Doc, Nurse Ivan at Nurse Karen na nasusunog daw ang conference room. Ikinagulat ito ni Annalyn dahil alam niyang naandoon ang nanay Lynette niya sa loob ng conference room. Kaya agad nagdesisyon si Robert na puntahan si Lynette para iligtas ito. Sinabihan niya si Annalyn na siya na ang bahala sa nanay niya. Samantalang si Zoe naman, pinipigilan niya ang Daddy Robert niya dahil delikado ang gagawin niya. Antayin na lang daw ang mga bumbero. Pero hindi pumayag si Robert dahil baka kung ano ang mangyari kay Lynette. Kaya walang nagawa si Zoe at Annalyn. Saka pinalabas na silang lahat. Samantala sa labas ng Apex Hospital, sobrang nag-aalala si Annalyn sa tatay Robert niya dahil kasalukuyang inililigtas nito ang nanay Lynette niya sa nasusunog na conference room. Lahat sila ay nag-aabang ng balita. Sinabihan naman ni Doc Joy si Zoe na ang Daddy Robert niya ay nasa loob pa din. Kaya galit na sinabi ni Zoe na dapat hindi siya madamay dito at kung may mangyaring masama, dapat si Tita Lynette lang yun. Ikinagalit naman ni Annalyn ang narinig niyang sinabi ni Zoe kaya galit na nilapitan ni Annalyn si Zoe. Galit na pinauulit ni Annalyn ang sinabi niya.
Sinabi naman ni Zoe sa kanya na gusto ko nang mamatay ang nanay Lynette mo. Kaya hindi na napigilan pa ni Annalyn ang sarili niya. Nagalit siya kay Zoe at sabay sinampal niya ito ng malakas. Ikinagulat ng lahat ang ginawa ni Annalyn kay Zoe. Kaya galit na sinabihan din ni Zoe si Annalyn na ang kapal na mukha mo para sampalin ako. At sabay nagsabunutan ang dalawa at tuluyan ng nag-away. Samantala sa loob ng conference, agad naman nakita ni Robert si Lynette na walang malay sa ilalim ng mesa sa loob ng conference room. Kaya agad niya itong nilapitan at saka binuhat agad palabas. Kaya nailigtas ni Robert si Lynette sa kapahamakan na gawa ni Zoe. Samantala dahil sa galit ni Zoe kay Annalyn, pumunta ito at nagsumbong kay Madam Chantal tungkol sa nangyari. Sinabi ni Zoe kay Madam Chantal na kaya niya ginagawang gumanti dahil sa mga taong nawala sa buhay niya at dahil na din kay Annalyn na pakaelamera. Naiintindihan naman ni Madam Chantal si Zoe kung bakit sobra ang galit niya kay Annalyn at hindi niya din ito masisisi. Dahil kung siya man daw ang nasa kalagayan nito ay ganon din ang gagawin niya. Gaganti din siya sa mga ginawa nito sa kanya. Pero hindi siya magiging padalos-dalos dahil pinaplano niya ang mga gagawin niyang paghihiganti. Sinabihan niya si Zoe na nag-uumpisa pa lang sila at wala pa sila sa climax. Dapat habaan mo ang pasensya mo, Zoe, at maghintay ka lang dahil paparating na ang taong makakasama natin. Ipinagtaka ito ni Zoe at naitanong niya si Madam Chantal kung sino ang darating. Kaya tinawagan ni Madam Chantal ang taong sinasabi niya at laking gulat ni Zoe nang makita niya kung sino ito. Ang Mami Moira kaya ito ni Zoe ang nakita niya sa ibang katauhan? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.